Naku kabibig, ano ba naman itong binulgar ni ex-kong Governor Chavit Singson? Binulgar niya na may malubhang sakit si BBM, Alzheimer's daw. Hala ka, totoo kaya ito kabibig? Well, sabi yan ni Chavit Singson. Naku, kung ganun, may capability pa ba siya na maging presidente? Anong klaseng ang gulo, naguguluhan ako sa revelasyon ni Chavit Singson. Kaya pala, bulol na bulol magsalita. Yun ba talaga ang punto ni Chavit Singson or ibang Alzheimer disease or Alzheimer na pinupunto niya? Kasi, ito sabi ni Chavit Singson, former Governor Chavit Singson, after the election, may Alzheimer's na si Bongbong, di na ako kilala. Nako! Nabudol ka, no? Naramdaman mo ba na parang hindi ka na importante? Naramdaman mo ba na initsapwera ka na kasi nasa power na si BBM? Kasi nung panahon na kailangan ni BBM ng mga taong kaagapay at posibleng si BBM parasite sa mga taong feeling nila natutulong sa kanya para magkaroon ng power, isa si Chavit Singson ang tumulong kay BBM. So ngayong tapos na ang eleksyon, nakaupo ng presidente si BBM, nakalimutan na pala niya si Chavit Singson. Kaya sabi ni Chavit Singson, after the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala. Ito Billionaire News Channel, BBM got Alzheimer's after I help him in 2022 polls. Sabi ni Chavit. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Tuesday expressed disappointment over being forgotten by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him with the 2022 presidential elections. O ikaw lang ba ang naka-feel ng disappointment, Chavit Singson? Pero mas malala sa'yo. Kasi I think you give money, you spend money para tulungan si Bongbong Marcos. Pero kami mga botante, we never spend money. We spend our trust, our respect kay Bongbong Marcos. Pero malaki na rin yung trust at respect. Pero ngayon, kung nabudol ka ng milyones, kami nabudol ang aming boto ni Bongbong Marcos. Sabi dito, in an interview with BNC's at the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for vice president since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular among voters to succeed her father, then President Rodrigo Duterte. Marcos ran but lost to former Vice President Leni Robredo in the vice presidential race in 2016. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run. Kasama sana si VP Sara. At that time, Singson was serving as the president of the League of Municipalities of the Philippines when he was the mayor of Narvacan, Ilocos Sur. The game plan, he added, was for Marcos to aim for the presidency, but to slide down to vice president if Sara decides to run. Yan ang game plan nila. Sabi dito, magfa-file tayo ng Certificate of Candidacy for President. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have to talk to Sara, ikaw ang Vice President para protektado ka. Planado talaga. Binudol nila ang mga Duterte, ginamit nila ang mga Duterte. May game plan na pala. Tatakbo si Bongbong na presidente, pero kung tatakbo si Sara na presidente, Bongbong will slide down. At kausapin na Chavit Singson si Sara na, si Bongbong ang ating vice-presidente, ang rason doon ay para maprotektahan daw si BBM. So malaking tulong talaga itong si Chavit Singson sa eleksyon, sa kampanya, sa pagtakbo ni Bongbong Marcos. Sara, sigurado mananalo for president. Nobody would beat her. She is very popular that time. Pero after election, ito na kabibig. Ito na ang revelasyon ni Chavit Singson. May Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala.
He said he would no longer support the president and his family in the future elections after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. O, tingnan mo. Chavit Singson, hindi na niya suportahan si BBM at ang kanyang pamilya kung tatakbo man ito sa election, future election, kasi hindi niya makakalimutan kung ano ang ginawa ni BBM sa last presidential balloting. Oh, 'di ba? Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Oh. The former governor also said that he would back Sara if she opts to seek the highest elective post in 2020. I will support her. Ay, naku, Bibi Sara, oh. Suportahan ka ni Chavit Singson. Sabi niya, I will support her. I will support VP Sara. Kasi dapat, susuportahan ni Chavit Singson, VP Sara, ang game plan nila, grabe ang game plan, no? Mag-COC si Bongbong Marcos as president. Pero kung mag-COC si Sara as president, Bongbong Marcos will slide down. Mag-vice presidente para protektahan si Bongbong Marcos. Talagang iniisip ni Chavit Singson, protektahan si Bongbong Marcos. Pero si Sara ang nag-slide down, si Bongbong pataas. So utang ni Bongbong Marcos kay VP Sara, kay Chavit Singson, ang dami palang utang ni Bongbong Marcos. Napilit niyang kinakalimutan yung mga taong tumutulong sa kanya at traidor. Pastor Kibuloy, sino pa? Ang KOJC members, bilib na bilib kay Bongbong Marcos noon. Binigyan ng platform si Bongbong Marcos, debate, pero scripted pala yun, mga kabibig. At madami talagang nabudol sa kanilang debate. Ang galing ni Bongbong that time, pero scripted pala, minemorize pala. Ngayon, bagong revelasyon, may sakit si Bongbong Marcos na Alzheimer, sabi ni Chavit Singson, kasi nakalimutan na niya si Chavit Singson after election. Kasi tapos ka na. Tapos ka nang nagamit ni Bongbong Marcos. Katulad ni VP Sara. Kung hindi pa lang yung VP ang si VP Sara ngayon, baka nakalimutan na rin yan. O paano makalimutan si VP Sara? Impeachment. Ipatanggal sa pwesto yung ama na sa ICC. Diba? If you try to figure it out, malalaking tao na to ang nagsabi, Bongbong Marcos may Alzheimer kasi nakalimutan na ako after election. If you try to figure out itong mga malaking tao, they're speaking about Bongbong Marcos. Try to analyze how to get rid of VP Sara for 2028. Impeachment. Ano pa? Paano saktan si VP Sara para hindi siya mag-focus sa kanyang trabaho, para mali-mali ang kanyang trabaho, para iba siya ng mga tao, o Duterte ilagay sa ICC. Kasi si Duterte tinik yan Malaking tinik sa 2025 election last May. Malaking tinik si Digong kasi kung hindi yan na ilagay si Digong sa ICC, posible yung Pilipilaban pasok lahat. Kasi si Pangulo Duterte siya, samahan talaga ang Pilipilaban sa kahit anong lugar, mangampanya lang siya. Tapos naramdaman ng alyansa na threat talaga si Duterte kasi every now and then pinupuntahan si Duterte na maraming tao, kahit pinutulan ng kuryente, hindi nabigyan ng venue, pumupunta talaga ang mga tao dahil kay Tatay Digong. At doon parang naramdaman nila na iba ang takbo nito kung nandiyan parang si Digong, dapat talaga ICC. Diba? VP Sara, ano nangyari? Impeachment. Akala natin yung Quadcom para saan? Legislation in aid of impeachment pala ni VP Sara. Nagets nyo? Chavit Singson na nagsabi, nakalimutan na ni BBM si Chavit Singson. Malubhang sakit niyang makalimutin. Alzheimer talaga. Baka maalala ni BBM si Chavit Singson after na kanyang termino. Ay, hindi pwede yan. Hindi naman bobo si Chavit Singson na makipag-friendship pa. Kasi sabi ni Chavit Singson, huli na itong Marcos na itong suportahan ko sila. Kasi nakalimutan nila ako Hindi naman ibig sabihin na dapat alalahanin si Chavit Singson. Ang tawag dyan, utang na loob. And I'm sure Chavit Singson spent money for Bongbong Marcos. Na biktima ka rin, Sir Chavit, sabi na isang netizen. Nagtaka ka pa, lahat yata ng mga sumuporta ni BBM kinalimutan na.
Budol is real pala, hindi lang pala sa mga taong butante, kundi pati din sa mga malalaking taong sumuporta kay BBM. Ito yung mahirap sa mga mayayaman sa Pilipinas. It will support a politician para sa pagdating ng panahon, pwede pa silang manghingi ng pabor. Ganun talaga, di ba? Gusto ring sumandok si Manong, mayaman ka na Manong, tumulong ka na sa Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin ni Chavit Singson na, ay, kailangan alalahanin ako ng BBM kasi kailangan ko ng ganito, ng ganyan. Hindi naman, ang gusto lang ni Chavit Singson na, alalahanin ni BBM yung mga taong tumulong sa kanya. Di ba? Sabi ng isang netizen, sa daming inasikasong pagpapaunlad ng bansang Pilipinas, di na maisip ni bagong Pilipinas President BBM ang pamumulitika, may panahon naman nalalapit siya sa'yo. Mas maganda naman siguro kung kayo ang lalapit na lang sa kanya para maisama niya kayo sa mga ginagawa niyang pagsumikap na mga proyekto para sa taong bayan at sa ating bansang Pilipinas. Wow! Grabe ha, ang effort ni BBM. Naramdaman niyo ba? Bakit may 20 pesos per kilong bigas kung talagang hindi naghihirap ang mga tao? Try to analyze, no? Sabi ng iba, mas mabuti na lang may 20 pesos na kilo na bigas, may ayuda. Kung meron talagang bagong Pilipinas, kung meron talagang magandang programa si BBM, bakit may paayuda? Bakit may 20 pesos per kilo na bigas? Diba? Kung maganda ang ekonomi ng bansa, dapat sana hindi lang 20 pesos ma-offer ni BBM, dapat sana quality rice na mababa ang presyo. Hindi NFA. At the same time, dapat sana meron tayong makikita mga magagandang infrastructures ngayon. Dapat sana wala yung mga ayuda-ayuda. Tama na yung 4Ps. Sabi ng mga taxpayer, tama na. Yung pera namin ginagamit for the ayuda. What for? Kami ang naghirap, sobrang pagod, overtime, tapos yung mga taxes namin ibibigay lang sa mga taong uupo-upo, nagsusugal-sugal lang tongits. Diba? Nakalimutan nga ni Bongbong Marcos na si PRRD ang nagpalibing sa papa niya. Nakalimutan nga niya si VP Sara. Ikaw pa. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Chavit Singson na may sakit, malubhang sakit si BBM na Alzheimer. Makakalimutin. Anak ko. Nung unang taon pa lang umupo si Bongbong Marcos, nag-start na siyang makakalimutin. Nung pangatlong taon, yan na. Erase na kayo sa kanyang pag-iisip. May bago na siyang mga taong nakilala na taong makikilala na tumutulong sa kanya. 'Di ba? Para mapalago ang Pilipinas. Ang tanong, napalago ba ni BBM? Kayo nasa Pilipinas ngayon, ano nga pakiramdam niyo? Healthy pa ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Parang yata naungusan na tayo ng Cambodia, ng Vietnam. May mga bagong infrastructures ba sa Pilipinas na pwede nating maging na pwede nating maging hambugero sa ibang bansa. Na tingnan mo ito gawa ni BBM, tingnan mo ito gawa ni BBM na pwede makatulong sa mga farmers. Di ba mga kabibig? Ay, ewan ko kabibig. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Ang gulo-gulo na ikami ng Pilipinas. Okay? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.